Sa ngayon po, nagsasama ulit kami pero halos puro away na ang nangyayari. Dumadating kami sa punto ng hiwalayan na talaga dahil hindi ko lubos maisip na merong ibang nakatikim sa wife ko. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is about our secret files. And here is the story. Hello, Ma'am Cheryl. Pwede po ba akong makahingi ng advice nyo? May 3 po kaming anak ng wife ko. 20 years na po kaming nagsasama. Nag-cheat po siya sa akin at ngayon po ay humihingi siya ng tawad. At sobrang nagsisisi sa nagawa niyang kasalanan. Sa ngayon po, nagsasama ulit kami pero halos puro away na ang nangyayari. Dumadating kami sa punto ng hiwalayan na talaga. Dahil hindi ko lubos maisip na merong ibang nakatikim sa wife ko. Nawala na din ako ng tiwala sa kanya na baka hindi pa siya nakikipaghiwalay sa guy. Ayoko pong mabuwag ang pamilya namin. May anak kami, 7, 12, at 19 years old. Ano po ba ang maipapayo nyo sa akin? Hirap na po ang kalooban ko. Kahit po gano'n ang nagawa ng wife ko, hindi ko po kayang makipaghiwalay. Lalo na kapag naaalala ko ang good memories namin in 20 years na pagsasama. At isa po, maliit pa po ang mga anak namin. Galing na po ako sa broken family at ayoko na pong maranasan pa ng mga anak ko yon. Pero paano po ang gagawin ko? Wala po akong peace of mind. Lagi na lang ako may hinala sa wife ko na baka ulitin niya uli kahit na sobra na siyang nagsisisi. Nawalan po talaga ako ng tiwala sa kanya. Paano ko po ba maibabalik ulit ang tiwala ko? At bumalik kami sa dating masayang buhay. Sana po mabigyan niyo po ako ng magandang advice, ma'am. Alam mo, wala naman talagang perpektong nilalang sa mundong ibabaw. Sa isang marriage, dapat laging there's always room for mistakes. Ang magpapahaba hanggang sa dulo ng relasyon nyo ay ang pagpapatawad at ang pangunawa. Humihingi ng kapatawaran ng asawa mo sa'yo at lubos siyang nagsisisi. Pero kinukontra ito ng isipan mo. Merong malakas na sigaw dyan sa isip mo na hindi, baka gawin niya uli ito. Baka ulitin niya uling ginawa niya sa akin. Baka hindi pa sila naghihiwalay ng lalaking ito. Yang malakas na sigaw na yan, yan ang tawag ng evil. Pero, mapapansin mo, may maliit na bulong na naririnig ka na, hindi. Kailangan kong tibayan ang loob ko. Malalagpaisan ko ito. Ayokong masira ang pamilya ko. Mahal ko ang mga anak ko. Mahal ko ang asawa ko. Hindi perpekto ang asawa ko. Nagsisisi ang asawa ko ng lubos-lubusan. Dapat pakinggan ko siya. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Alam mo kung ano yung bulong na yan? Yan yung bulong ng Diyos. Bakit bumubulong ang Diyos? Kasi malapit siya sa'yo. Meaning to say, sa laban mong ito, kasama mo ang Panginoon. Nandyan siya sa tabi mo at bumubulong sa'yo. Huwag mong pakinggan yung sumisigaw na malakas na narinig mo dyan sa isip mo na hindi magbabago ang asawa mo, na uulitin niya ito at dapat huwag mo na siya bigyan ng chance. Pakinggan mo yung sinasabi ng puso mo at yung bulong na naririnig mo na dapat patawarin mo ang asawa mo dahil lubos naman na siyang nagsisisi. Yan yung bulong. Kaya nga mahina kasi nasa tabi mo lang
ang Panginoon. Hindi ka perpekto. Lumaki tayong makasalanan. Marami tayong nagawang pagkakamali. Marami tayong nasaktang taong mahal natin at nagmamahal sa atin. Minsan hindi lang natin alam ito dahil hindi na nakakarating sa atin. Marami ka ring nagawang pagkakamali. Marami ka ring nagawang pagkukulang sa asawa mo. Tao tayo. Nagkakaroon talaga tayo ng kasalanan. Pero ang importante, nakakapagpatawad tayo. At ang mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin ay nagsisisi ng lubusan. Bakit mo ipagkakait ang paghingi niya ng kapatawaran sa iyo? Ikaw ang makakatulong sa sarili mo. Gamitin mo yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Gamitin mo yung pangarap mo sa pamilya mo na huwag masira ito. Hawak mo na yung pangarap mo. Huwag mo nang pakawalan. Maaring ito na rin ang hudyat para itama mo yung mga pagkakamali at pagkukulang na nagawa mo sa asawa mo. Ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi talaga perpekto yan. Maaring may mga nagawa kang bagay na naitulak mo siya sa mga paraang ganon. Mali yun? Oo, pero lahat tayo ay may kahinaan. Bigyan mo ng isa pang pagkakataon ang asawa mo. At kung sakaling maulit ito, doon mo na siya bigyan ng desisyon na magpapalaya sa iyo. Pamamagitan nun, wala kang pagsisisihan sa pagsasama ninyo. Huwag mong isipin yung mga bagay na hindi pa nangyayari ngayon. Oo, alam ko, masakit ang mga nangyari sa inyo. Pero hindi makakatulong yun sa ngayon. Tanging lubusang pagpapatawad na nagmula sa puso mo ang magbabalik sa'yo ng katahimikan ng isip at puso mo. Kasi kung hindi mo magagawa yan, magiging magulo ang pagsasama nyo at hindi nyo deserve pareho yan. Bigyan mo ng isang pagkakataon ang marriage ninyo. Lagi kayong manalangin sa Diyos kasama ang pamilya mo. Lalong-lalo na ang asawa mo. Makikita mo, malalagpasan nyo ang lahat ng pinagdadaanan nyo ngayon. Matibay lang kayo at alisin mo sa kaisipan mo yung mga bagay na hindi naman nangyayari ngayon. Iiyak mo sa Panginoon yung bigat na nararamdaman mo ngayon.